Paano kung lahat ng oras na ginugugol mo sa pag-aaral, yung pagbabasa, pag-ipon ng impormasyon, paano kung iyon pa mismong dahilan kung bakit hindi ka nagiging epektibong leader? Medyo counterintuitive, 'di ba? Parang kabaliktaran ng palagi nating naririnig. Mismo. Kasi isipin mo ito, para sa'yo na nakikinig na laging nauahaw sa kaalaman, yung tipong kumukuha ka ng bawat masterclass, nagbabasa ng bawat libro tungkol sa pamumuno, paano kung yung pagtambak ng mga ideyang yan, siya pang nagkukulong sa'yo sa isang ilusyon? Ilusyon ng pag-unlad. Totoo 'yan. At iyan talaga yung bubunuin natin sa malalimang pagtatalakay natin ngayon. Kasi tutuklasin natin kung paano ka makakatawid mula sa pagiging isang taong mahilig lang mag-imbak ng impormasyon patungo sa pagiging isang leader na nagiiwan ng tunay na pamana. At ang malakailsipang hihimay natin ngayon ay nagmula sa aklat na Equipped from Shadow to Shepherd ni Chris R. Villases. Specific na nakafocus sa ministry pattern ni Kristo na nagmumultiply. Ang nakakagulat kasi sa pananaw ng aklat na ito, binabangga niya mismo yung pamantayan natin ng tagumpay. Sa modernong kultura natin, ang sukat ng impluensya palagi ay addition o pagdaragdag, di ba? Oo, parang gaano karami ang followers mo sa social media, gaano kalaki yung budget na hawak mo. Eksakto, ilang tao ang pumapalakpak kapag nagsasalita ka. Pero ang argumento dito, lalo na sa biblical na pananaw, ang tunay na pamumuno ay hindi kailanman tungkol sa dami ng taong nakikinig sa'yo. Ang kalidad ng leadership mo ay nasusukat sa dami ng leader na kaya mong buon, bigyan ng kapangyarihan at palayain. So multiplication, hindi addition. Mismo, pagpaparami ng kapwa mong leader, hindi pagdadagdag ng mga simpleng tagasunod. Okay? Himayin natin ito. Kasi bago tayo umabot sa puntong nagpaparami tayo ng leader, kailangan muna nating tignan yung pinakamalaking pader na humaharang sa atin. Mayroong napakalaking puwang sa pagitan ng pagpasok ng impormasyon sa isip natin at nung mismong pagbabago ng ating pag-uugali. Ang tawag dyan sa aklat ay yung shadow phase o yung Ah, panahon ng pagiging anino. Nabubuhay kasi tayo ngayon sa tinatawag na information saturation. grabe yung saturation ngayon. Isang pindot lang sa phone mo, may access ka na sa mga pinakamagagaling na resources tungkol sa leadership. Ayun nga eh. Pero ang nagiging epekto nito sa utak natin, medyo mapanlin lang. Nakakakuha tayo ng parang dopamine hit o pakiramdam ng tagumpay tuwing may natututunan tayong bagong konsepto. So akala natin may nagawa na tayo dahil lang naintindihan natin yung concept. O, ang problema na pagkakamala nating transformation, yung simpleng pag-alam, nakukulong yung marami sa pagiging passive na manonood. Nananatili sila sa anino ng ibang tao, sumasang-ayon sa mga magagandang ideya, pero hindi nila ginagamit iyon para maging daluyan ng pagbabago. Kung titingnan natin ang mechanics niyan, um, parang pagbabad mo araw-araw sa panonood ng mga cooking tutorials sa YouTube. Binge-watching ka ng Gordon Ramsay videos, di ba? Oh, kabisadong-kabisado mo na yung reaksyon ng bawat sangkap. Mismo. Alam mo na kung ano ang mild reaction kapag nagpiprito ng karne, alam mo kung anong klaseng kutsilyo ang gagamitin. Pero hindi ka naman kailanman pumasok sa totoong kusina para maghiwa ng sibuyas. Ayun ang catch. Puro kaalaman. Pero sa sandaling bigyan ka ng kawali, hindi mo alam ang gagawin. Yung ilusyon ng kaalaman nagpaparamdam sa atin na handa na tayo kahit wala pa tayong aktwal na peklat ng karanasan. At ang nakakababahala rito ay kung paano natin binibigyan ng katwiran yung pananatili natin sa labas ng kusina. Pansinin mo yung kwento ng mga Israelita sa ilang nung papunta sila sa Promised Land. Nakita nila yung mga himala, alam nila yung mga utos, di ba? Kabisado nila yung kapangyarihan ng Diyos. Oo, pero nung nasa hangganan na sila at kailangan ng pumasok sa lupain, umatras sila dahil sa takot at Mhm. hindi nila sinabing hindi sila naniniwala. Ginamit nilang palusot yung pag-iingat. Eksakto. Ang madalas nating ginagawa tulad nila, tinatawag nating preparation, yung pag-aatubili natin. Sinasabi natin sa sarili natin, kailangan ko pa ng isang seminar o kailangan ko pang basahin itong isang libro bago ako magsimula. Wow! Sandali, napakabigat nun. Ang nakatagong katotohanan pala doon, mistulang hindi paniniwala at takot na nakadamit bilang pag-iingat.
Totoo yan. Yung walang katapusang paghahanda ay isang mekanismo lang para iwasan yung responsibilidad. Kaya pala, marami sa atin ang parang stuck. Ginagawa nating palusot yung kakulangan ng impormasyon, pero ang totoo, natatakot lang tayong magkamali. Kaya, ang malaking tanong para sa iyo na nakikinig pa, paano tayo tatawid mula sa pagiging ligtas doon sa anino, patungo sa pagiging isang epektibong pastol o leader? Diyan napapasok yung solusyon na inilalatag ng aklat, yung mismong blueprint ni Jesus. At ang mapapansin mo agad dito, yung modelo niya, hindi nakasentro sa pagbibigay ng lecture series. Hindi siya nag-setup ng classroom. Hindi nakasentro ito sa buhay mismo. Ayon sa aklat, may 4 na malinaw na paggalaw sa modelong ito. Nagsimula ito sa invitation o imbitasyon, at pansinin mo yung kalikasan ng imbitasyon. Sumunod ka sa akin. Hindi niya sinabing ito ang job description mo, ito ang KPIs natin para sa quarter, pumirma ka rito. Mismo, imbitasyon ito sa isang relasyon. Sa modernong corporate setting kasi natin ngayon, madalas nauuna yung kontrata bago yung koneksyon, di ba? Oh, paperwork muna. Pero sa modelong ito, hindi mo pwedeng akayin ng mga tao sa isang direksyon kung wala silang tiwala sa kung sino yung sinusundan nila. Ang unang hakbang palagi ay yung pagtatatag ng tiwala sa pamamagitan ng presensya. At kapag nakuha mo na yung relasyon, susunod dyan yung immersion o pagbabad. Kasi hindi niya sila pinaupo mula alas 8 hanggang alas 5. Namuhay sila magkakasama araw-araw. Nakita nila yung leader nila sa mga oras ng stress, sa mga oras na may nakakainis na taong lumalapit sa kanya. Ayun, nakita nila kung paano siya tumugon sa pressure at sa kawalang katarungan. Natuto sila sa pagmamasid sa dynamics ng totoong buhay, hindi doon sa isang perfectly controlled na environment. At dyan, nangyayari yung tinatawag nating osmosis sa pamumuno. Ang pinakamahalagang aral kasi sa pagiging leader, hindi itinuturo yan nahahawaan yan. Nakikita mo kung paano magdesisyon yung leader kapag ubos na yung oras at resources. Pero may limitasyon din yung puro obserbasyon lang, di ba? Oo, kaya nga papasok tayo sa ikatlong yugto, ang activation o pagkilos. Dito, ipinadala ni Jesus yung mga disipulo ng dala-dala para sila naman ang mga ngaral at magpagaling. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa gitna ng field. Sandali dito ako medyo napapaisip at gusto kong hamunin yung konseptong yan. Pinadala ni Jesus yung mga disipulo sa activation bago pa man sila lubos na handa. Oo, maaga siyang nagpadala. Natatakot sila sa alon, mali-mali yung intindi nila sa mga talinghaga. Hindi ba't sumasalungat ito sa bawat modernong libro ng HR at management? Sobrang salungat talaga. Di ba? Sa panahon ngayon, hindi mo bibigyan ng malaking proyekto ang isang tao hanggat hindi siya 100% ready, walang mintis ang resume, at nakapasa sa lahat ng training modules. Bakit magde-design ng isang sistema na garantisadong magkakamali ang mga tao mo sa simula? Ang ganda ng puntong iyan. At iyan mismo yung madalas nating hindi maintindihan sa paraan ng Diyos. Sa kaharian kasi ng Diyos, ang kahandaan ay hindi nangangahulugang perpekto na ang lahat ng kakayahan mo o wala ka ng kahinaan. Anong ibig sabihin ng kahandaan doon? Ang kahandaan ay yung simpleng kakayahang sumunod sa inuutos sa iyo ngayon. Bakit sila pinadala ng maaga? Kasi yung responsibilidad mismo ang nagpapabilis ng transformasyon. So yung pressure cooker ng aktual na karanasan yung bumabasag sa mga maling akala. Mismo. Hindi kailanman mababasag yon ng simpleng pakinig sa isang lecture. Pinapadala tayo ng Diyos para hubugin tayo sa mismong proseso ng paggawa, hindi dahil tapos na yung paghuhubog sa atin. Kapag ang isang tao inilagay mo sa posisyon kung saan kailangan niyang umasa ng higit sa sarili niyang talino, doon siya pinakamabilis na lalago. Ibig sabihin, yung friction o yung hirap ng mismong trabaho ang siyang totoong training ground. At yun naman ang magdadala sa atin sa ika-4 na yugto, ang commissioning o pagpapadala. Ito yung puntong inilipat na ng tuluyan yung responsibilidad. Wala na yung physical na presensya para saluhin sila sa bawat pagkakamali.
ipinagkatiwala na yung buong misyon sa mga taong hinubog dahil alam na nilang kaya na rin nilang magpadami ng iba. Ito yung ultimate na pagbitaw ng kontrol mula sa leader. At yung pagbitaw ng kontrol, iyan ang pinakamahirap gawin ng isang leader. Kasi madalas ang tingin natin sa mga proyekto natin, refleksyon niya ng sarili nating halaga eh. At dito tayo dadalhin ng aklat sa isang napakalalim na issue. Sige nga, paano yan? Kung ibabato mo kasi ang isang tao sa mabigat na responsibilidad bago pa man siya perpektong handa, napakalaki ng tsansa na ma-burnout siya, di ba? Sobra. Mapupudpud siya dun. Lalo na kung hindi tama ang pundasyon ng kanyang pagkakakilanlan o identity. Kailangang malinaw ang pagkakakilanlan bago ang tungkulin, identity before assignment. Paano nangyayari iyon? Kasi dito idinidiin yung pagkakaiba ng orphan leadership at sonship o daughterhood leadership. Isipin mo ito, ang leader na ulila o yung orphan leader, nagpapatakbo siya ng buhay, dala nung malalim na takot. Laging may kailangang patunayan. Oo, laging naghahanap ng atensyon at ang bawat desisyon nakabatay doon sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao para tanggapin siya. Parang empleyado na pilit nag-overtime gabi-gabi para lang bayaran ng isang napakalaking utang sa kumpanya dahil sa takot na matanggal. Nakakapagod yun. Nakakaubos talaga yun. Kaya sa kabilang banda, yung sonship o daughterhood na uri lang pamumuno, kumikilos yan mula sa seguridad. Upang maipaliwanag natin yung mechanism nito, balikan natin yung nangyari sa bautismo ni Jesus na ina-analyze sa aklat. Yung bago siya magsimula ng public ministry niya. Mismo, bago pa man siya pumasak sa ilang paratupsuhin, bago pa man siya nagpagaling o gumawa ng milagro sa publiko, nagsalita na ang Ama, ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan. Wow. Ang psikolohiya sa likod nito sobrang revolusyonaryo no? Tinanggap at minahal siya bago pa man siya nakapag-produce ng kahit anong resulta. Eksakto! Ibig sabihin, ang pag-ibig at pagtanggap ng Diyos, hindi yan isang pabuya dahil magaling kang maglingkod. Ito yung mismong pundasyon kung bakit may kakayahan kang maglingkod. Kumikilos ka hindi para makuha ang pagmamahal, kundi dahil mahal ka na. Yan yung pinagkaiba ng nagtatrabaho ka para huwag masante kumpara doon sa nagtatrabaho ka para palaguin ang kumpanya dahil ikaw ang tagapagmana nito. Walang kaba na baka itapon ka kapag nagkamali ka. Oo, at kung iko-connecta natin yan sa issue ng burnout sa ministeryo o sa trabaho, nagiging malinaw kung bakit tayo nauubos eh. Na ang burnout pala ay hindi lang basta pagod ng katawan. Kasi yung physical na pagod, naayos yan ng isang masarap na tulog o bakasyon sa beach, di ba? Oo, tulog lang katapat nun. Pero yung totoong burnout, simptoma siya ng mas malalim na sakit. Ito yung theological at psychological na kayabangan na naniniwala kang indispensable ka. Na kapag huminto ka, babagsak ang mundo. Boom! Kayabangan pala yung isipin mong hindi pwedeng umikot ang mundo kapag nagpahinga ka. Mismo, ang burnout ay resulta ng maling pagkakaayos ng prioridad kung saan inilagay mo na yung sarili mo sa trono ng Diyos. Diyan nagiging makapangyari yung konsepto ng Sabbath o pamamahinga. Ang pagtulog at pagpapahinga, hindi lamang yan self-care. Isa itong pisikal na deklarasyon at pag-amin na hindi ikaw ang Diyos. Grabe yung kaisipan na yan. Diba, kapag nakatulog ka ng mahimbing kahit marami pang pending na trabaho, pinapatunayan mo sa sarili mo na patuloy na umiikot ang mundo at gumagalaw ang mga plano ng Diyos kahit wala ang direktang ambag mo sa oras na iyon. Ang paghinga ay isang uri ng pagpapakumbaba. Kaya pala kahit malinaw na ang iyong identity at kahit nagpapahinga ka, hindi pa rin nawawala ang mga matitinding pagsubok. Akala kasi natin kapag alam mo na ang mahal ka ng Diyos, smooth sailing na ang lahat. Ay hindi, diyan pa lang mag-uumpisa. Dito na tayo dadalhin ng libro sa tinatawag na inner life o yung paghubog ng karakter sa gitna ng matitinding krisis. Kasi yung karakter ng isang leader, palaging itinatayo yan sa madilim at tagong lugar bago ito makayanan ang bigat ng liwanag sa pampublikong entablado.
Bilang mga nakikinig na pamilyar na sa mga kwento sa Biblia, hindi na natin kailangang balikan ng detalye kung ano yung nangyari kina Jose, Nehemias o Pablo. Ang mas mahalagang suriin natin kung paano gumana yung mechanics ng mga karanasan nila bilang proseso ng pamumuno. May tinutukoy kasing tatlong haligi yung aklat, di ba? Integrity, humility, at endurance. Kunin natin yung kwento ni Jose para sa integrity. Yung pagkakakulong niya sa Ehipto matapos siyang pagbintangang gumawa ng masama sa asawa ni Potiphar, hindi lang yan simpleng kamalasan. Tingnan mo ito sa lente ng leadership development. So yung kulungan ay parang isang enforced isolation chamber. Mismo, kinailangan siyang hubaran ng lahat ng entitlement at ambisyon niya. Dito nahubog ang kanyang integridad. Yung uri ng paninindigan na nananatiling matigas at tapat kahit tinanggalan ka na ng lahat ng external na pabuya at kahit walang nakatingin sa'yo. At kung susuriin naman natin si Nehemias para naman doon sa haligi ng humility o pagpapakumbaba, bago siya nag-organisa ng mga tao at nagtayo ng pader, ano bang una niyang ginawa? Lumuhod siya at nananalangin. Hindi yun simpleng ritual lang ha. Hindi talaga. Ito ay isang madiskarting pagpapaubayan ng kapangyarihan. Bilang cupbearer ng hari, mayroon siyang impluensya at access sa resources. Pero yung panalangin niya, isa yung pag-amin ng kahit gaano siya katalino sa logistika, kailangan niya ng pabor na hindi kayang bilhin ng posisyon niya. Ang ganda nun. Yung pagpapakumbaba, hindi siya pagmapaliit sa sarili. Ito ay yung malinaw na pag-unawa sa hangganan ng sarili mong lakas. At panghuli, yung haligi ng katatagan o endurance na makikita sa buhay ni Apostol Pablo. Yung kanyang thorn in the flesh. Oo, yung tinik sa kanyang laman, hindi lang iyon isang parusa Ito ay isang sinadyang limitasyon, isang handicap para mapuwersa siyang laging umasa sa labas ng kanyang sarili. Nakita rin natin ito kay Daniel. Alam nating lahat yung tapang niya sa harap ng mga lihon. 'Di ba? Pero yung mekanismo sa likod ng tapang na yon sa publiko ay yung kanyang nakatagong disiplina ng pagdarasal araw-araw. Yung pribadong kinagawian ang nagbigay fondo sa kanyang pampublikong katatagan. Eksakto. Wait, gusto ko mag-inject ng tanong na alam kong tumatakbo rin sa isip mo na nakikinig ngayon Paano ba natin malalaman ang kaibahan nung tunay na pagsubok mula sa Diyos at nung sarili natin mga palpak na desisyon? Paanong palpak na desisyon? Ibig kong sabihin, paano ko malalaman kung natigil ako sa shadow phase dahil tinatamad lang ako at takot akong mabigo o kung nasa wilderness phase na ako at talagang hinuhubog pa lang ako ng Diyos sa gitna ng sunod-sunod na pagkatalo? Minsan kasi ginagawa nating palusot yung testing para pagtakpan yung incompetence natin Napakagandang pagkakaiba niyan. Ang susi para malaman kung nasaan ka ay nasa sa mismong tugon mo sa responsibilidad. Sa shadow phase kasi, tumatakbo ka papalayo sa responsibilidad, gumagawa ka ng dahilan, nagtatago ka sa likod ng walang katapusang pag-aaral, at ayaw mong mapahiya. Pero sa wilderness phase, Nandoon ka sa mismong arena, humaharap ka sa mga responsibilidad at ginagawa mo yung tama, pero hinayaan ng Diyos na dumaan ka sa kabiguan o kawalan ng hustisya para lumabas yung mga nakatago mong motibo. Ang ilang o wilderness ay parang x-ray yan Nagpapakita kung naglilingkod ka ba para sa papuri o para sa Diyos. kaya pala yung mga sikretong disiplina tulad ng pananahimik at pagninilay o solitude, hindi pala optional yun. Ito yung gym kung saan natin binubuhat yung pinakamabibigat na emosyon at nagpapatibay ng mental at spiritual na kalamnan bago tayo humarap sa mga tao. Mismo. At kapag nahubog na ang identity mo bilang anak at tumibay na ang karakter mo sa loob ng wilderness, ano ba yung end game ng lahat ng ito? Para saan ba itong matinding prosesong ito? At diyan tayo babalik sa pinakapuso ng aklat, yung paglipat mula sa pagdaragdag patungo sa pagpaparami, multiplication over addition. Makikita natin yung perfectong halimbawa nito sa 2 Timoteo, Kapitulo 2, Talata 2. Dito, ipinasa ni Apostol Pablo kay Timoteo yung isang stratehiya na may 4 na henerasyon ng liderato sa iisang pangungusap lang. Anong sabi niya doon? Sabi niya, ang mga narinig mo sa akin,
Ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan na makakapagturo naman sa iba. Pansinin mo ha, si Pablo, si Timoteo, ang mga mapagkakatiwalaang tao at ang iba pa. 4 yun. Hindi siya nakatutok sa kung gaano karami ang umaten sa kanyang pagtuturo. Nakatutok siya sa kapasidad ng mga naturuan niya na magturo rin ng iba. Ito ang totoong pagpaparami. Para bigyan natin ito ng isang malinaw na modernong imahe, isipin mo yung pagkakaiba ng isang lokal na hard drive sa computer mo kumpara sa isang decentralized network tulad ng blockchain. Oh, magandang analohiya yan. Yung pamumunong nakabase sa addition, parang pag-ipon lang ng lahat ng pinakamahalagang file sa iisang lokal na hard drive. Gaano man kalaki yung storage niyan, kapag nag-rush yung hard drive na yun, ubos ang lahat ng data. Ganyan yung nangyayari kapag nakadepende yung buong organisasyon sa isang napakagaling at karismatikong header. Kapag nawala siya, nagkakawatak-watak yung mga tao. Eksaktong ilustrasyon yan. At yung multiplication naman, tulad yan ng isang decentralized network. Ang bawat node o computer sa network na iyon may hawak ng buong impormasyon at kayang tumakbo ng mag-isa. Kahit may isang gumagsak o mawala, patuloy nagagana ang buong sistema dahil bawat bahagi binigyan ng kakayahang magproseso. So kapag nag-multiply ka pala ng leader, ginagawa mong dispensable yung sarili mo. Ayon, ang tagumpay ng iyong pamumuno hindi nasusukat sa kung gaano kakailangan ng mga tao araw-araw, kundi sa kung gaano kahusay nilang kayang magpatuloy at gumawa ng tamang desisyon kahit wala ka na sa kwarto. Sa puntong ito, napakalinaw na nung naging takbo ng pagsusuring ito. Mula sa pagtambak lang ng impormasyon at pagiging ligtas sa anino, nakita natin yung pangangailangang dumaan sa imbitasyon, pagbabad, pagkilos at pagpapadala. Nakita natin kung paano nagiging proteksyon sa burnout yung pag-alam na ikaw ay minamahal na anak bago ka pa man magtrabaho. At naintindihan natin kung paano ang mga pagsubok sa ilang ay hindi para parusahan ka, kundi para tanggalin yung iyong entitlement at turuan kang magtiwala. Ang lahat ng ito ay upang ihanda ka sa iisang misyon, ang lumikha ng iba pang leader. Kaya ngayon, pabalikan ko ang tanong sa iyo. Oo, ikaw na nakikinig ngayon. Kasalukuyang ka pa bang nakatago sa anino? Patuloy mo bang ginagamit yung palusot na nag-aaral pa ako o hindi pa ako handa para lang iwasan ng responsibilidad? Kailan mo ititigil ang pagiging consumer lang ng content para maging tagapagpadaloy naman ng transformasyon? Huwag mong hayaang mabulok yung mga pambihirang ideyang natutunan mo nang hindi ito nagkakaroon ng laman at buhay sa pamamagitan ng aksyon mo. Mismo. At bago tayo magtapos, may huling kaisipan ka ba na gusto mong ibigay para sa kanila? Gusto kong iwan sa iyo na nakikinig ang isang kaisipan mag-aanyaya sa mas malalim na pagninilay. Sinasabi kasi sa aklat na ang algorithm ay hindi lumilikha ng pamana, ang mga tao ang gumagawa nito. Pag-isipan mo ito, ang lahat ng likes, shares at analytics, maglalaho yan. Totoo yan. Paano kung ang pinakamalaking ambag mo sa mundong ito hindi yung mga proyektong tinapos mo gamit ang sarili mong kamay, kundi yung mga individual na binigyan mo ng tiwala bago pa man sila tuluyang maging handa? Ano kaya magbabago sa paligid mo kung mamaya o bukas magdesisyon kang magbigay ng tunay na responsibilidad sa isang taong hindi perpekto tulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang mga disipulo? Napakalaking hamon yan. Huwag kang makontentong mag-isa dun sa entablado. Hanapin mo yung mga taong nasa anino at ibigay mo sa kanila yung mikropono. Maraming salamat sa pagsama sa masinsinang paghimay nating ito. Hanggang sa muli, patuloy tayong sumuri, matuto at higit sa lahat, matapang na kumilos.